Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Welcome po sa lahat ng narito at sa kasama po natin sa live. Narito po ang ating mga song leaders para pangunahan po tayo sa masiglang awitan. Sound. Amen. Awitin po natin, Majesty. Amen. Let's start our worship service this afternoon sa awiting ito. Sabay po tayong lahat, awitin natin ng buong puso na kung saan purihin natin ang Diyos. Awitin natin, Majesty. Let's sing ang dalawang stanza po. Amen? Amen. The first stanza now. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, Flow from His throne. flows from His throne. Unto His own He sends embrace. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Exalt the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Let's welcome one another. Awitin natin, ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Amen. Tayo may kamayan. Ipakita natin ang ating matamis na ngiti at awitin natin ito ng masigla. Amen? Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas at siyang tunay. Oh, amen. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sa sala ako'y tinubos. Naligtas ay Amen. Awitin natin ulit. Purihin ang Diyos. Masaya ang mga taong ligtas. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Wow! Ako'y ligtas at siyang tunay. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sa sala ako'y tinubos. Kaligtas ay ginanap niya. Purihin ang Diyos. Amen. Oh, ang saya. Ang saya umawit sa Panginoon. Kaya awitin natin, I love to tell the story. Amen. I hope na sa puso natin ang ating desire ay ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ebanghelyo na nagdadala ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatawan. Amen? Amen. Awitin natin ito. I love to tell the story of us and things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell, amen, the story will be
tell the story. Amen. More wonderful it seems. And all the golden fancies. Amen. If singing ladies, I love to tell the story. It did so much for me. And that is just the reason. Amen. I tell it now. All together. I love to tell the story. To be my team in glory. To tell the old story of Jesus and His love. That's all the men. I love to tell the story. Amen. And to repeat. If say amen. It's time I tell it. More wonderful is praise the Lord. I love to tell the story. For some had never heard the message of salvation. Amen. All together. I love to tell the story. To be my team in glory. To tell the old story of Jesus and His love. Amen. And we will be singing, we'll work till Jesus comes. Amen. That's the reason bakit tayo pupunta sa Sambales. Patuloy natin paglilingkuran ng Diyos, aakayin ng kaluluwa para po sila ay makakilala din sa Panginoon. Amen? Amen. Awitin natin to the first and now. Oh, land of rest for thee I sigh, when will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work, keep working, amen. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bade me cease to roam, and lean for comfort on His breast till He can take me home. What about us? Oh, amen. Jesus comes, we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. At the last, I sought at once my Savior's side. No more my steps shall roam. Amen. And reached my heavenly home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Let's repeat the chorus. We'll work till Jesus comes. Amen. Let's keep working for the Lord. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Oh, how I love Jesus. Amen. Amen. There is a name I love to hear, I love to sing its word, and that's name is Jesus Christ. Amen. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh,
second stanza. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, The sinner's perfectly. all together. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Let's sing the last stanza. It tells me what my Father had in store for every day. And though I tread a darksome path, His sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Sir Daniel. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo po ay manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po sa maghapon na ito, Panginoon. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan kayo ng umaga at sa mga ngaral na iyong ginamit. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin at sa simbahan na ito, Panginoon. At sa lahat ng iyong mga anak, sa kabila ho ng aming pong mga pagkukulang, Panginoon, ikaw po ay patuloy na nagiging tapat sa amin. Ikaw pong patuloy na nagagabay sa amin. Tutulungan mo kami lumago. Patuloy kang mahalin, Panginoon, at lumakad ng may katuwiran. Ikaw po, Panginoon, ang maggabay sa amin sa hinaharap, ngayon pong darating na evangelistic crusade, Panginoon. Ikaw po ang humipo sa bawat mga ngaral na gagamitin nyo, sa bawat miyembro na gagamitin nyo, bawat Kristiyano na makakasama namin, Panginoon. Nawa po'y maging successful po ang itong gawain na ito, Panginoon. At marami pong maakay na kaluluwa. Lapit din po namin po ang aming pastor na nasa malayo at ang kanya pong mga kasama, ang kanya pong may bahay. Ikaw pong maghatid sa kanila ng ligtas kung nasaan man po sila ngayon at gawin mo po silang pagpapala, Panginoon. At lapit din po namin ang panambahan ngayong hapon na ito. Ikaw po ang manahan sa bawat isa, Panginoon. At ganun din po sa mga ngaral, ikaw po ang maggabay sa kanya. At buksan niyo po ang aming puso't isipan upang kami matuto, Panginoon, at kami patuloy na lumago bilang iyong mga anak. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at narito po ang ating pong mga kapatid para po pangunahan tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po muli magbabasa ng salita ng Diyos sa 2 Kings, chapter 24, verses 1 to 20. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Nang kaniyang mga kaarawan ay umahon si Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia at si Joachim ay naging kaniyang alipin ng 3 taon. Nang magkagayoy, bumalik siya at nang himagsik laban sa kaniya. At ang Panginoon ay nagsugo laban sa kaniya ng mga pulutong ng mga Kaldeo at ng mga pulutong ng mga taga-Syria at ng mga pulutong ng mga Moabita at ng mga pulutong ng mga anak ni Ammon at sinugo sila laban sa Huda upang lipulin ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. Tunay na sa utos ng Panginoon ay dumating ito sa Huda upang alisin sila sa kaniyang paningin dahil sa mga kasalanan ni Manases ayon sa lahat niyang ginawa. At dahil naman sa walang salang dugo na kanyang ibinubo, sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at hindi pinatawad ng Panginoon. Ang iba nga sa mga gawa ni Joachim at ang lahat niyang ginawa, di ba nga nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Sa gayoy natulog si Joachim nakasama ang kanyang mga magulang. At si Joachim, ang kanyang anak, ay naghari nakahalili niya. At ang hari sa Ehipto ay hindi na bumalik pa mula sa kanyang lupain, sapagkat sinakop ng hari ng Babylonia, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, lahat ng nauukol sa hari sa Ehipto. Joachim ay may 18 taon nang siya ay magpasimulang maghari. At siya ay naghari sa Jerusalem na 3 buwan.
At ang pangalan ng kanyang ina ay Neosta, na anak na babae ni Elnatan na taga Jerusalem. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ng kaniyang ama. Nang panahong yaon, ang mga lingkod ni Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia ay nagsiahon sa Jerusalem at ang bayan ay nakubkob. At si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay naparoon sa bayan, samantalang ang kanyang mga lingkod ay nangakakulong. At nilabas ni Joachim na hari sa Huda ang hari sa Babylonia, niya at ng kanyang ina, at ng kanyang mga lingkod, at ng kanyang mga prinsipe, at ng kanyang mga pinuno, at kinuha siya ng hari ng Babylonia sa 8 taon ng kanyang paghahari. At dinala niya mula roon ang lahat ng kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari at pinagputol-putol ang lahat ng kasangkapang ginto na ginawa ng Haring Solomon sa templo ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon. At kanyang dinala ang buong Jerusalem at ang lahat na prinsipe at ang lahat na makapangyarihang lalaki na may tapang sa makatuwid bagay 10,000 bihag at ang lahat ng manggagawa at ang mambabakal, walang nalabi liban sa mga pinakadukha sa bayan ng lupain. At dinala niya si Joachim sa Babylonia at ang ina ng hari at ang mga asawa ng hari at ang kanyang mga pinuno at ang mga pinakamahal sa lupain ay dinala niya sa pagkabihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. At ang lahat na makapangyarihang lalaki na 7,000 at ang mga manggagawa at ang mga mangbabakal na 1,000, lahat na sa kanila ay malakas at matalino sa pakikipagdigma, ay pinagdadalang bihag sa Babylonia ng hari. At ginawa ng hari sa Babylonia na hari si Matanias na kapatid ng ama ni Joachim na halili niya at binago ang kanyang pangalan ng Sedekias. Si Sedecias ay may 21 taon nang magpasimulang maghari at siya ay nagharing 11 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal na anak ni Jeremias na taga Libna. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ni Joachim. Sabay-sabay po tayong lahat. Sapagkat sa pamamagitan ng galit ng Panginoon ay nangyari sa Jerusalem at sa Huda hanggang sa kanyang tinaboy sila sa kanyang harap. At si Sedekias ay nanghimagsik laban sa hari sa Babylonia. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Sound, amen. Awitin po natin, A Soul Winner for Jesus. Amen. I hope this title as a soul winner ay desire natin ng bawat Christian. And this message, because every Christian has a message, a precious message of the gospel of the Lord Jesus Christ. That's why if you want to become a life giver, be a soul winner. Because a soul winner is a life giver. Amen? Let's sing this, the first stanza and chorus. Ready now, sing. I want to be a soul winner for Jesus every day. He's done too much for me. I want to aid the lost sinner to live his every way. Be free from bandage free. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. Oh, let me be each day a soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. He's done so much for me.
Check. Sound. So, can you see a world consumed by sin and strife as the enemy speaks out against the love of Christ? We must not surrender to the wickedness of man. God is still in control. His power has not changed. The time to stand is now. We must stand upon God's word, filled with His holy power. It's time to be a light to dispel away the dark. Speak the truth and reach the lost. Follow Christ, take up your cross. The The time to stand is now. Are you filled with pride, seeking selfish gain, following your dreams and living life in vain? Do you hear the Savior leading, follow me? Will you give your life, surrender everything? The time to stand is now. We must stand upon God's word, filled with His holy power. It's time to be a light to dispel away the dark. Speak the truth and reach the lost. Follow Christ, take up your cross. Stand up for Jesus. Stand in His strength, oh Lord. We must stand upon God's word, filled with His holy power. It's time to be a light to dispel away the dark. Speak the truth and reach the lost. follow Christ, take up your cross. The time to stand is now. Speak the truth and reach the lost. Follow Christ, take up your cross. The time to stand is now. Amen. Salamat po sa napakagandang awitin. Salamat po choir. Salamat po sa duet. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Ang ating pong mga tagapagsalita ngayon, ang ating pong mga ngaral ay missionary to Belize. At sa amin pong kapagkikwentuhan ay napakaganda ho ng testimony nilang mag-asawa. At nakakatuwa ho na meron ho tayong mga ngaral at timing na magkakaroon tayo ng crusade next year. Next week. Next week. So, next year na-move. Lagot ako kay Pastor Convi. Next week, timing. Magkakaroon tayo ng crusade next week kasi syempre kailangan natin ng pampaalab lalo eh. Amen.
Bago po siya mangaral, meron po siyang testimony at yung kanya pong presentation. Paki-ready po. Pastor. Welcome po. Magandang hapon po sa inyong lahat. So I bring you greetings from Bethany Baptist Church, Makati. Before I preach, I would just like to share my brief testimony. I was born and raised in a family that are devoted Catholics. I am the youngest among 5 siblings. And my father is a chemical engineer and he worked abroad for more than 30 years. So he invested a lot for our future. But my father died when I was 9 years old. So I'm too young to get my heirs. So what my siblings did is they are sending my allowance to a church. And of course, one of the requirements in order for me to get my allowance is I need to attend the church. So basically, I grew up in the church, but during that time, I'm not yet saved. So I got entangled with a lot of vices and with drugs. But God is faithful. He allowed me to finish my studies. I graduated Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Right after that, I went to UAE to study another 3 courses. I finished Person in Charge Level 3, Good Hygiene Practice Managerial course, and Culinary Arts. At the age of 25, God gave me the privilege to become a general manager of one of the biggest companies in UAE. When I was overwhelmed with the responsibilities, I decided to went back home and go to Singapore. My brother is a Singaporean citizen. So the cost of living in Singapore is overwhelming, so I decided to cross the border and go to Malaysia in Johor Bahru. I worked in Johor Bahru for more than 3 years as a cafe general manager. And right after that, I went back home because my mom got sick. So I decided to take care of my mom. And when my mom was promoted to glory, I was applying for a job going to Phuket in Thailand. But for some reason, someone called me from Hong Kong, and he is asking me if I'm willing to manage his hotel in Phnom Penh. So, as you can see, I'm too busy reaching my own dreams. Doon ko po nakilala ang missionary natin, si Missionary Rainier Rolda. He shared to me the gospel and accepted Christ as my personal Lord and Savior, and decided to surrender my life in full-time ministry. So, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for your love and prayer and sacrificial giving for mission. I am a fruit of your sacrificial giving and your labor of love. So, at first, hindi po naging madali sa akin because masyado po akong expectation versus reality. I'm expecting, holy people solemnly studying the Bible in a quiet classroom, pero hindi po pala ganyan yung Bible college. So I need to do construction, I need to clean the toilet. So if you've been to Bethany, I'm the one cleaning the entire ground floor. So at first, it was a burden to me. And sabi ko, Lord, bakit kung kailan ako sumunod sa'yo, doon ko kailangan pagdaanan itong mga bagay na to. But later did I know that God is teaching me humility. The only way to follow Him is you need to deny yourself and take up your own cross and follow Him. Pero hindi ko po yan naintindihan during that time. I packed all my things and I just wanted to walk away. But I end up being in a quarantine for 7 times. Yung unang 6 po ako ay negative, yung ika-7 is I'm positive. And I'm having a very severe symptoms. So I know that it is a message from the Lord that if I will not obey Him, He will take me home. So that night I prayed that, Lord, if you really wanted me to stay, you teach me to love what I'm doing. So the next day, that is the first time I'm going to preach the gospel. And when I preached the gospel to Taguig City Jail, we are the one who started the ministry there. When I saw the prisoners crying while they are receiving the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, that feeling is cannot be traded with any amount of money and any riches here in the world. So I decided to surrender my life, and at first, I pray for Morocco because I am fluent in Arabic. But I don't want to go to a country in where I will just bring the language. I want to go to a country in where God calls me to be there. So I prayed for East Timor, and when the pastor went to Costa Rica, he made mention that there is no missionary in Belize. Madalas po kasi kami nagbabike ni Pastor Nable every Monday. So ang sabi niya sa akin, wala pang missionary sa Belize. And that day, I prayed that God will call someone to go to Belize. But when we pray for something, we need to be ready to be the answer. Habang nagpe-pray po ako sa bansa, pabigat ng pabigat yung burden,
And God confirmed the calling during one of my devotion in Ezekiel chapter 3, in where Ezekiel was called by God to go to a country that he knows the language. So Belize is the only country in Central America that speaks English. They speak broken English. So tamang-tama po yung English Carabao ko doon. So my wife, Sister Charlene, she was a teacher. Isa lang po yung asawa ko, hindi ko na yan dadagdagan. So siya po ay teacher sa Cambodia. And actually, I owe you a lot. She was applying, going to Canada, and God gave her the privilege to have a 3-year multiple entry visa going to PR. Paalam po siya sa akin, sabi niya, gusto ko munang itry yung Canada bago tayo magpakasal. That night, I was praying that, Lord, parang wag mo na lang siyang paalisin kasi maraming pwedeng mangyari. Pero ayoko pong itouch yung volition niya sapagkat yung Panginoon niya hindi tinouch yung volition niya. Sino ko? Fiancé lang ako. Pero umattend po siya ng Fires of Evangelism last 2 years ago. And God spoke to her during the message of Pastor Ashcraft, if I was not mistaken. That is the feeding of the 5,000. And she decided to surrender everything and just to marry me and to be with me in the mission field. So I praise and thank the Lord for your love and your sacrificial giving and even your participation during Fires of Evangelism, and as well as yung mahal ka ng Diyos. Nakasama po ako dati sa Rizal, sa Batangas, and Lord willing, it will be my 3rd year this year. Nakita ko po yung pagkakaisa na pwede po palang magkaisa ang mga Baptist. Basta nasa soul winning, and I believe that is one of the step na para po tayo ay magkaisa. So, in order for us to understand kung ano po yung Belize, alam ko po, Belize is never heard. We are the first Filipino missionary going to Belize, and we prepared a very short video to give you a glimpse kung ano po ba yung Belize. So we are praying that God will call someone to go there and to help us in Belize. Belize needs the gospel. Currently, ako po ang president ng batch 2025 in ABC, Asia Baptist Clearinghouse, and we have 18 family units. We are praying that you will consider to pray and to partner with us both prayerfully and financially. So let's play the video po. Belize. The only country in Central America that speaks English. Despite of its modest size, Belize is rich in cultures. Population in Belize is just 419,903. Belize has a diverse population, including Creoles, The Mestizos and Garifunas. bordered by Mexico in the north, Guatemala in the west and south, and the Caribbean Sea in the east. Belize has a diverse religious landscape, Roman Catholic 40 to 50%. Protestantism 30 to 35%, Mayan spirituality 2 to 3%, Hinduism 2%, Islam 1%, Buddhism 1%, Atheism 5 to 7%. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. As we answer the call and pursue God's calling upon our lives, will you consider partnering with us, both prayerfully and financially? No church can do it alone. In essentials, unity.
in non-essentials, liberty, in all things, charity. I must work the work of him that sent me, while it is day, the night cometh when no man can work. The Galvez family, your missionaries to Belize, Central America. Currently, I am the Values Instruction Class Coordinator of Bethany Baptist Church. We are ministering to around 38 public schools and around 35,000 students every week. So I am transitioning the work. I covet your prayers that it will be turned over smoothly. Ito po ay tinatransition ko sa dalawang tao. So I hope and I pray that it will be smooth. So if I may ask every one of you to stand with me if you could, as we give reverence to the reading of God's Word, and open your Bibles in the book of 1 Kings. Very familiar passage, 1 Kings chapter number 17. We'll be reading verse 8 to 16. I will be reading verse 8, you read verse 9, and verse 16, we read it all together. And right after that, I'm going to read Philippians chapter 1, verse number 27, as our jumping vortex. If you are there, please say amen. The Bible says in 1 Kings chapter 17, verse number 8, "And the word of the Lord came unto me, saying, in verse number 10, "So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering up sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. In verse number 12, and she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go and dress it for me and my son, that we may eat and die. In verse number 14, For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. In verse number 16, let's read it all together. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of Elijah, or according to the word of the Lord, which spake by Elijah. In Philippians chapter 1, verse number 27, the Bible says, Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Let's pray. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord, praise and thank you, Father. We thank you for the opportunity that you have given us to study your word. And I am so thankful, Father, for allowing me to preach your word. I know that I'm not worthy on sharing your word, but with the enabling power of your sweet Holy Spirit, there's nothing shall be impossible. Father, guide me with all the words that will come out of my mouth will be approved by your Holy Spirit. Hide me behind your cross. I'm giving you back all the honor, the glory, and the praise. In Christ's most precious name, amen and amen. You may be seated. So the book of Philippians was written by Apostle Paul
It was addressed to the church in Philippi, one of the churches in Macedonia, along with Berea and Thessalonica. So we all know that the theme of this verse is joy. Despite that Apostle Paul wrote this epistle while he was in the jail, and it was addressed to the people that are being persecuted. So in chapter number 1, we can see the joy of Apostle Paul despite of suffering. Paul rejoices even while he was in prison. In Philippians chapter 1, in verse number 4, the Bible says, "Always in every prayer of mine for you all making requests with joy." We can see as well that Apostle Paul is happy on their partnership for the sake of the gospel. In Philippians chapter 1, verse number 5, the Bible says, "For your fellowship in the gospel from the first day until now." The word fellowship there, it refers to relationship. This is ongoing partnership in support in spreading the gospel, not just prayerfully, but also financially. Apostle Paul is happy because Christ is preached. Christ is preached, and as well as Christ is magnified. That is the reason why we are going out there, not to tell them that we can speak better than them, not to show them that we have better barong than them. We are going out there to tell them that Jesus Christ is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, which was, and which is to come, the Almighty. We are not going out there to preach ourselves. We are going out there to preach the Lord Jesus Christ and His gospel. The word gospel came from a Greek word, evangelio, that it means good news. The Bible defined it as the death, the burial, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Verse 27 is a recommendation of Apostle Paul. The Bible says, "And only let your conversation." We all know that the King James Bible was written in Old English. The word Old English, the word conversation here, hindi po ibig sabihin ng gawin ng pakikipag-usap, kundi it refers to a lifestyle or a behavior. Apostle Paul is saying, only let your lifestyle or your behavior be as becometh be the gospel of Christ. That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit. And what is that spirit? The spirit of the Holy Spirit that is in us. In one mind. What is that mind? The mind of our Lord and Savior Jesus Christ. With arms wide stretched, the blood is flowing. Naghihingalo po ang ating Panginoon. One of His 7 last words, He says today, "Thou shalt be with me in paradise." Up to the last breath that He has, He was saving souls. If we call ourselves to be Christians, if we call ourselves to be disciples of the Lord Jesus Christ, if we call ourselves to be followers of the Lord Jesus Christ, then we should win souls as to the last breath that we have. The Bible says, with one mind striving together. The word striving there came from a Greek word sinetleo, that it means to struggle or to contend side by side. Like teammates in an athletic contest. Ministry is not a competition. We need to have unity. We need to strive together. We need to contend together. We need to help each other. I am a player of Olympic rowing during my high school days. And in order for us to win the race, we need to have a synchronized movement. All of us, sabay-sabay po kaming magsa-slide down, sabay-sabay kaming sasagwan. And if we did that, magiging magaang ang aming pagsagwan. Pero kung isa sa amin ay magkakaroon ng delay sa kanyang pagsagwan, ay magiging mabigat ang aming pagsagwan. The Bible is telling us here that we need to strive together with unity, striving together for the faith of the gospel. The title of our message for today is Laboring Together for Missions. Laboring Together for Missions. The passage that we have read in 1 Kings chapter number 17, we can see that there is one God
orchestrating things, and we can see two kinds of people, both called by the Lord. One was called to share the word of God, and one was called to support the man whom called to share the word of God. So we can see that is missions. If we're going to study the geographical, the customs during that time, and as well as the historical context of this passage, we can see in verse number 1, the Bible says 1 Kings in verse number 1, and Elijah the Tishbite. The Tishbite means a man from Tishbe. Ang Tishbe po ay hindi kilalang lugar sa Gilead during that time. We can see that God can call people even in unknown place. Kahit hindi po sikat yung lugar, God can call people and God can use people. The God that used the Americans here in the Philippines is the same God that will use the Filipinos out there. The God of Jacob, the God of Abraham, and the God of Isaac is the same God that we are serving today. The Bible says, who was in the inhabitants of Gilead said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew. Yung dew po dyan is hamog, and nor rain, but according to my word. So this is a direct challenge to Baal, because they believe during that time that Baal is the God of rain and the God of fertility. So sinasabi ni Elijah kay Ahab, kung ang Diyos nyo, ang Diyos na maulan, let me tell you, walang magiging ulan. Hindi po sinabi ng Book of Kings kung gaano kahaba itong tagtuyot na ito, but we can see in James chapter 5, verse number 17. Sabi po ng Bible, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And sinang-ayunan po ito na sinasabi ng ating Panginoon in Luke chapter 4, in verse number 25. The Bible says, but I tell you of truth, many widows were in Israel in the days of Elias or Elijah, when the heavens was shut up for 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. So makikita po natin, if we're going to put ourselves into their shoes during that time, kung pahirapan, kahit may pambili ka, we can see that there is no supply. So we can see that during that time na mga Israelita ay namumuhay sa kanilang farming. They were planting wheat. Ang wheat po ay mas pino, at ito po ay kinakain ng may mataas na antas sa buhay o yung first class and middle class. They are planting it and for 6 to 7 months, and they are harvesting it every feast of the Pentecost. They were also planting barley during that time. Ito po yung medyo magasbang at para sa mga lower quality, na mga yung medyo mahirap na tao during that time. The planting of this barley or yung trigo during that time is from 4 to 6 months, and they are harvesting it during the feast of the first fruit. Meron po silang tinatanim na chickpeas, broad beans, and permanent fruit crops like grapes, olives, and pomegranates. During a drought of this length, most of this crop would have failed, except for the olives and dates. Pero hindi naman po mabubuhay ang mga Israelita during that time by just eating olives and grapes. Imagine po yung kalagayan nila, siguro kung ano lang yung meron sila, wala nang magiging kapalit yun sapagkat walang aanihin ang mga tao during that time. In verse number 3, the Bible says, get thee hence and turn eastward and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. We don't have the luxury time to all of this, but this is the passage in where God sends Elijah to hide by the brook Cherith, where he was miraculously fed by the ravens. Alam po natin yung storya. Ito yung time na sinabi ng Panginoon kay Elijah na pumunta siya dun sa brook Cherith, and he was miraculously fed by the raven. But Elijah is being obedient to God. We can see how God blesses him. When God calls, He enables. Where God guides, He will provide. Today, I will be sharing 3 points. We can see number 1, the divine direction. Number 2, the difficult demand. Number 3, the divine demonstration. Point number 1, the divine direction.
God gives clear instruction even in uncertain times. We have two things in common. Lahat tayo dito mamamatay. Sabi ng Bible, it is appointed unto man who wants to die. Lahat tayo dun pupunta, hindi lang natin alam kung kailan at kung paano. And the second thing that we have in common, we all have problems. We have uncertain times. But let me tell you, God gives direction even in our uncertain times. Letter A, we can see the call. Letter A, we can see the call. Verse number 8, the Bible says, and the word of the Lord came unto me saying, arise. God commands Elijah to go. We all know that God calls Jeremiah to give warning to the people. And yung passage na binasa po natin kanina sa Book of Kings, makikita natin ang sabi doon that lahat sila ay naging captivated. Natalo po ang Israel during that time. And yung first wave ng mga tao papunta sa Babylon Empire, God used Ezekiel to minister to those people. And we all know while they were spending their 70 years in Babylon, the book of Daniel was written. We can see the faithfulness of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. And when they have accomplished the 70 years, God called Zerubbabel to build the temple. And secondly, God called Ezra to build the people. Then finally, God called Nehemiah to build the wall. We can see that each and every one of us have different calling. Posibleng hindi ka tinawag ng Panginoon para maging pastor's wife. Posibleng hindi ka tinawag maging pastor. Posibleng hindi ka tinawag maging missionary. But all of us are called to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Every believer is a missionary and every unbeliever is a mission field. Wala pong kahit na anong excuse na pwede tayong palusot dito. Acts 1:8. But ye shall receive power. The word power there is dunamis in Greek. This is the ability to act. And ye shall be witnesses. Ito po'y tinawag na witnessing. You are sharing what you have experienced. And the word witness there came from a Greek word martus. Diyan po ang galing yung salitang martyr. Pamilyar na po ba kayo yung sa asawa na sinasaktan, nahihirapan, pero nakikisama pa rin? Ano pong tawag dyan? Martyr. Ganyan po tayo tinawag ng Diyos. Kahit nasasaktan, nahihirapan, pero dapat tayo nagpapatuloy na mangaral ng Kanyang salita. Magbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Matthew chapter 28, verse 18 and 20, the Great Commission. And he came and spake unto them, saying, all power, yung word na power po dito is exousia in Greek. It means authority. All authority is given unto me in heaven and the earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and at the Son, and at the Holy Ghost. That is evangelism. Yung misconception po natin, every time that we are handing out tracts, tayo po ay nagso-soul winning. We think that we are fulfilling the Great Commission. But let me tell you, we are fulfilling part of the Great Commission, but not the entire Great Commission itself. Because hindi po doon nagtapos ang verse. Ang sabi po doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That is education and edification, discipleship, in short. We need to bring them in the church because this is the only institution that God ordained to teach them all things. Yes, maliligtas sila kahit wala silang church, but they are like soldiers without a country. They are like students without a school. They are like a sheep without a shepherd. Therefore, we need to bring them inside the church to fulfill the Great Commission of the Lord Jesus Christ. We can see that there's a call. Letter B, we can see in a certain city. The Bible says in verse number 9, and get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Siguro kung ngayon tayo tatawagin ng Panginoon, tayo ay pupunta lang. So we can see that sinasabi dito, Sidon is a pagan territory. Zarephath was located in Phoenicia, near Sidon, outside the borders of Israel. It was a land known for Baal worship.
So kung sinasabi ng Panginoon na malakas ang Baal worship sa Israel, mas dadaling kita doon sa Sidon kasi doon sila mas malakas. My power is not bounded in a place in where you are. I can protect you kahit saan ka nandoon. Posible ang pinakadelikadong lugar para isang Kristiyano ay Afghanistan. But if God calls you to be there, that is the safest place for you. The safest place for a Christian is inside God's will. It was an enemy ground. Yan po yung hometown ni Jezebel, yung asawa ni Ahab. Na kay Elijah po lahat ng reason para hindi siya sumunod sa Panginoon. But Elijah obeyed by faith. Letter C, we can see that there's a call in a certain city, and God prepared the connection. In verse number 9, the Bible says, I have commanded the widow woman there to sustain thee. In verse number 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. We can see that God called Elijah to go to an expected place that will be supported by an able person. Pwedeng sabihin ni Elijah, Lord, wag na lang dyan. Tiga dyan yung kaaway ko. Lord, wag na lang dyan. Hindi ako kayang pakainin ng widow woman na yan. But he obeyed. God can use an able person to an expected place. You remember Joseph? He was a prisoner in Egypt. He was an able person because he was a prisoner, and he was used by God in Egypt. That is an expected place. You remember the feeding of the 5,000? Yung lad, meron siyang 5 loaves of barley. Gaya po na 5 loaves of barley bread. So hindi natin pwedeng sabihin na rich kid yung bata. And 2 fishes. What are they among so many? Yung mga disciples na nandoon, they were worrying, pauwi na lang natin yan. Hindi natin yan kayang pakainin. Pero yung lad po ay binigay niya. It's not a matter of how big or small is it. But as long as you are willing to yield it for the Lord, God can make a miracle out of it. God can use the foolish things of this world to confound the wise. God had chosen the weak things of the world to confound the things that which are mighty. And the base things of the world, and the things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring not things that are. Why? That no flesh should glory in His presence. God is never willing to share the glory to anyone. When you started to take the glory from God, it is the time of your downfall. It's just a matter of when and how. The first guiding tool ever created, most likely the compass. Meron pong dalawang klaseng compass, yung magnetic north and yung true north. Yung true north, kahit pagbali-baligtarin mo yan, yung isang kamay niya nakaturo talaga sa North Pole. And yung isang magnetic north, depende po sa gravity ng Earth, kaya mas accurate po talaga yung true north. So during 1492, Christopher Columbus used a compass to discover America. During the early 1500s, Ferdinand Magellan used a compass to discover the Philippines. And this is the first voyage na nakaikot po sa buong mundo. And today, we have what we call Global Positioning System or GPS. This is a constellation of 24 satellites rotating sa ating mundo. That's the reason why it can give us the real time. Kaya kung makikita nyo sa ating Google Maps, hindi ako pwedeng dumaan dito, traffic dito. Iikot ako sa gantong daan. We can see that our system, our technology is improving. But let me tell you, none of those can surpass the divine direction. All we need to do is just to answer the call and go to a certain city, and God will prepare a connection. When God gives direction, even detours becomes destination. Point number 2, we can see the difficult demand. Mahirap naman po talagang magsuko ng buhay.
Mahirap naman po talagang magbigay sa misyon dahil po tayo ay naturally selfish. We have a sinful nature. It is not natural para sa atin na maging generous. We can give because we have the Holy Spirit in us. The difficult demand, in verse number 11, the Bible says, "And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of a bread in thine hand." Morsel means a bite size. Ito po yung maliit na pirasong tinapay. We called it in culinary such, it is kanape. This is something that you can consume in one bite. So, faith is open tested when obedience is the hardest. Faith is open tested when obedience is the hardest. You remember Abraham? He waited for his son for 25 years, and God told him to offer his son to him. Faith is open tested when the obedience is the hardest. Letter A, we can see the situation of the widow woman. The Bible says in verse number 12, "And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die." The widow woman has a very little supply. Pwede pong sabihin ng widow woman, pwede ba wag ka na sa akin humingi dahil para ito sa anak ko, dahil unang ministry ko to, pamilya ko yan. Pwedeng sabihin ng widow woman, pwede ba unahin ko yung sarili ko dahil ito ay templo ng banal na Espiritu? Pero ang sabi ng Diyos, unahin mo ko. "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you." We can see the situation of the widow woman. Ito yung literal na susubo mo na lang, inihingi pa ng lingkod ng Diyos sa Kanya. Letter B, we can see the summon of Elijah. In verse number 13, "And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and thy son." Elijah's request was a sacrificial gift. So ito yung tipong pagka ibinigay mo, tipong mamamatay ka na sa gutom during that time. Alam niyo pa, madalas tinatanong sa akin ng aking asawa, ano bang churches ang paborito ni Apostle Paul? Our son's name will become Pablo Gerardo. Because apart from the Lord Jesus Christ, of course, my favorite Bible character is Apostle Paul. So, she was asking, ano ba yung paborito na church ni Apostle Paul? Sabi ko, yung churches sa Macedonia. God can use the churches in Corinth because they are more rich. God can use the churches in Laodicea, but they were lukewarm. God can use the churches in Ephesus, but they have left their first love. But God used the churches in Macedonia. Despite that they are poor, in 2 Corinthians chapter 8, verse number 1, "Moreover, brethren, we do you with of the grace of God bestowed in the churches of Macedonia." Our giving to missions is a grace of God. This is unmerited favor. We don't deserve to give, but it is a privilege for us to be partner with Him in missions. In verse number 2, "Now that in that great trial of affliction," hindi lang po hirap, ang sabi doon, great trial of affliction, "the abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves." Kung aaralin niyo po yung buong passage, paano nagawa yan ng mga churches sa Macedonia, Philippi, Thessalonica, and Berea, because they first give themselves. Kapag ka po talaga una natin binigay ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon, yung ating giving, yung ating soul winning, yung ating church attendance, yung ating ministry, lahat yan susunod. Let me tell you, if you are giving, hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-win ng souls. You cannot hire someone to do your personal soul winning for you. This should be simultaneous. While you are giving, you are winning souls for the Lord. I don't know how circumspectly you walk,
But if you are not winning souls for the Lord, you are not right with Him. Marahil, sasabihin nyo, okay lang, wala naman akong ginagawang masama. Wala naman ako na-agrabyado. If there is a command and you are not doing it, you are disobeying it. So therefore, you are not right with the Lord. No church is too small, no church is too poor, no church is too young to support and give to missions. We can see the situation of the widow woman. We can see the summon of Elijah in letter C. We can see the submission of the widow woman. Sabi po sa verse number 15, and she went and did according to the saying of Elijah. She responds with a surrendering faith. Kailangan po talaga laging by faith. We don't work by budget, by fix. It should be by faith. For without faith, it is impossible to please Him. Remember Noah? During our time, siguro sa time natin ngayon, sabihan tayo ng Diyos, gawa kayo ng arko. Lahat siguro tayo mag-uunahan. Anong gusto mong kulay, Lord? Anong gusto mong material ang gamitin natin? Gusto mo ba may bubong? Gusto mo ba may katig? Why? Kasi alam natin kung ano yung ulan. Alam natin kung ano yung baha. But during their time, walang ulan, walang baha. Imagine niyo yung pinagdaanan ni Noah. Not just for 1 year, 10 years, not even for 50 years, but for 120 years. Yung hirap na kinukutsakan ng mga tao, but Noah obeyed by faith. Genesis chapter 8 verse number 1. I hope this verse will encourage you. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo sa araw na ito, as long as you are doing it for the Lord, God will never forget what you are doing. Genesis chapter 8 verse number 1, the Bible says, and God remembered Noah and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark. And God made the wind to pass over the earth. Kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, as long as you are doing it sa kapurihan ng Panginoon, God will send a wind to pass over the earth. Para malagpasan mo yan. You remember Abraham? He have everything. But God called him to go to a place where he don't know. He obeyed by faith. And he became the father many nations. We can see in Hebrews chapter 12 verse number 1. Hebrews chapter 11, ito po yung Hall of Faith. Ito po yung summary ng Hebrews chapter 11. Kaya sabi sa Hebrews chapter 12 verse number 1. Wherefore seeing we also compass about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Ano po yung sin na tinutukoy dyan? Of course, Hebrews 11, it talks about faith. Yung Hebrews chapter 12, yung sin na sinasabi niyan, it is the sin of unbelief. Yung hindi paniniwala, kapag tayo ay nagmahal ka ng Diyos, hindi magpo-provide ng Panginoon. Kapag tayo ay pumupunta daw, wala tayong makakausap. Yan po yung kasalanan na sinasabi yan. Yung ating pagdududa sa Diyos, pinagkatiwala nga natin yung ating eternity sa Panginoon. Bakit hindi natin maipagkatiwala yung pang-araw-araw natin sa Kanya? Let your generous heart be fueled by faith. Give by faith and watch miracles unfold. Every act of giving is a step in a faith's journey. Corrie ten Boom said, never be afraid to trust an unknown future to a known God. We don't know what tomorrow holds, but we know God holds tomorrow. If God be for us, who can be against us? Number 3 and last. Pwede na pong isuot yung mga tsinelas. The divine demonstration. The divine demonstration. We can see letter A, the promise of God. In verse number 14, for thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Let me tell you, there are over 8,000 promises in the Bible. And if you don't know them, you cannot claim them. Alam niyo po yung mga cashier sa bangko,
Kapag sila ay nasa training, pinapahawak po yan ng libu-libong pera, milyon, bilyon, imposible. Why? Para po pag may nagbayad ng peke, sa hipo pa lang alam na nila. What is the logic behind this? Dami na pong bagong doktrinang lumalabas. And let me tell you, if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. The promise of God. Luke chapter 6 verse number 38. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over shall men give into your bosom, that ye may withal, that it shall be measured to you again. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Lagi po natin kiniklaim ang mga promise ng Panginoon na yan. But if you are going to analyze it, before God will supply all your need, you need to give. Luke 6:38, meron pong 40 words dyan. Isa lang yung sa ating dyan, sa Panginoon lahat. And ano yun? Give. A word from the Lord sustains. God's promise never fail. What He said, He will do. You remember the book of Hebrews? Yung book of Hebrews po, naka-address ito sa mga Israelitang that they were scattered abroad. Pinagpapapatay sila, pinagkukuha yung mga ari-arian nila. Kaya ang sabi nung iba, hindi ko pa ito pinagdadaanan nung Hudyo ako Bakit nung naging Kristiyano ako, pinagdadaanan ko to? Kaya po kung papansinin niyo yung book of Hebrews, Jesus Christ better than the prophets, Jesus Christ better than the angels, Jesus Christ better than Moses. Sabi po ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 10 verse number 23, let us hold fast the professions of our faith without wavering. Why? For He is faithful that promise. Kung ako po'y nangako, huwag kayo maniwala. Pwede ko kayong lokohin. Pero kung ang Panginoon na nangako, we need to trust Him. Because hindi siya magkakamali, hindi siya magsisinungaling. You remember po ba yung bomba? Ewan ko, pamilyar pa kayo dito sa poso. Ang poso po, pag kayang patay, kahit anong bomba mo, walang lalabas sa tubig yan. Ano yung kailangan mong gawin? Kailangan mo muna yung buhusan ng konti. And pag nag-start ng dumalo yung tubig, kahit isang buong swimming pool ang punuin mo, mapupuno mo yan. Pamilyar po ba kayo sa mga alulod? Kung ikaw ay nagpapaagos ng tubig sa mga alulod, at bumabara dito sa kabila, tingin mo papaagusan mo pa sa susunod? Hindi na ano? Ganyan po dapat tayo ay channels of blessing ng Panginoon. That is our good works. It is outward manifestation of our salvation. We don't have our own light. We reflect the light of the Lord Jesus Christ. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Letter B, we can see the provision. Sabi po ng verse number 16, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail according to the word of Elijah, according to the work of the Lord which is spake by Elijah. The flour and oil was supernaturally supplied. Hindi po naubos. Habang kumakain yung mag-ina, kumakain si Elijah. Habang kumakain si Elijah, kumakain din yung mag-ina. That is blessing in association. You remember the widow in sa second Kings naman? Yung kay Elisha? Yung disciple ni Elijah? Yung asawa ng widow woman, he was serving with Elisha. And dumating yung time na namatay yung kanyang asawa, yung kanilang dalawang anak naging slave. Pwede naman in an instant, binless na lang sila ng Panginoon dahil nagsaserve siya sa Panginoon. Pero anong sabi po ni Elisha dun sa widow woman? Anong meron ka sa bahay? Sabi nung widow woman, oil na nakalagay sa maliit na lalagyan. Sabi ni Elisha, hiramin mo lahat ng container na mahihiram mo. At ibigay mo sa akin ang oil. Napuno na po lahat na nalagyan, di pa naubos yung oil. Si Moses, naalala niyo, tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit ako? They're not going to hearken unto me. Di sila makikinig sa akin, Lord. Hindi ako marunong magsalita. I'm slow to speak.
Ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, what is that on thine hand? Sabi ng Panginoon, ano ang nasa kamay mo? Or sa panahon natin ngayon, ano ang kaya mong gawin? Sabi ni Moses, arad. Patpat ba? Anong pa magagawa ng patpat? Sabi ng Panginoon, throw it. Kung ano yung magagawa mo as long as you are willing na gawin yan para sa Panginoon. Kung gaano kaliit or gaano kalaki ang meron ka, as long as you are willing to yield it for the Lord, God can make a miracle out of it. God multiplies what you already had when you trust Him. And letter C and last, the proof. Kung babasahin niyo po yung buong passage, makikita niyo po na dumating yung time na namatay yung anak ng widow woman. And sabi ng widow woman kay Elijah, ganito pa yung magiging kapalit ng pagtulong ko sa iyo. Alam niyo po, no offense, sa mga nagtatrabaho sa insurance company. But insurance company can provide you the coffin, yung paglilibingan, maliit na halaga siguro after na ikaw mamatay. This is the only insurance policy that I knew that covers resurrection. Because the widow woman invested in the work of the Lord. At the end of the day, He is the owner. He is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He is above all, He is aware of all, and He is able to do all. A broken life, yun lang yung kaya natin ibigay sa Panginoon. What can we give that He have not given? What do we have na hindi sa Kanya? Everything belongs to Him. You remember Peter? Nung nangisda siya ng magdamag, yan ang sabi ng Panginoon, bumalik ka, mangisda ka ulit. Sabi niya, Lord, magdamag na ako ng isda. Pwedeng sabihin ni Peter na, bakit ako maniniwala sa'yo? Professional fisherman ako, karpintero ka. But Peter obeyed. Nakita po natin yung result. Halos lumubog yung bangka sa dami nilang nahuling isda. All we need to do is just to trust and obey. For there's no other way. Happiness cannot be found in things. We can find happiness in serving the one who make all things, Jesus Christ. Jesus Christ's obedience in the cross. In the Garden of Gethsemane, He was praying, Father, if it is possible, remove this cup away from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Kung di po naging obedient ang Panginoon, hindi siya nag-submit sa God the Father, impyerno tayong lahat ngayon. Kung meron po sa ating kalagitnaan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, we hope and pray that this is the time that you will accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Hindi po namin may enjoy yung langit kung hindi ka namin makakasama doon. All you need to do is just to accept that you are a sinner. Romans 3 verse number 10, as it is written, there's none righteous, no, not one. Romans chapter 3 verse number 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos. Romans chapter 6 verse number 23, for the wages of sin is death. The word death there is muth in Greek, M-U-T-H. That is the intensity of death. There is dying upon dying. Walang hanggang kamatayan sa naglalagablab na apoy at asupre. At kahit ipagdasal ka ng buong Pilipinas, pag nandun ka, dun ka na lang. Hindi po totoo na magbabayad kang 2.5, papanalangin namin kayo, and mapupunta yung kaluluwa mo sa langit. Wala pong purgatorio sa Biblia. Dalawa lang ang ating destination, langit or impyerno. Sabi po ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. We can see that we are laborers together in missions. There is a divine direction. Meron pong binibigay na direction sa atin ng Panginoon. We can see the call. All of us are called to be partakers or to be partner in mission. If you are called by God to preach, you preach. If you are not called by God to preach, then you are called to support the one who preach. We can see in a certain city, God will always call you in a certain city.
Lahat kayo tinawag ng Panginoon dito sa Muntinlupa. It's just happened that we are called by God to go to Belize. And God will prepare a connection. He will provide everything. All we need to do is just to obey Him. We can see that there's a difficult demand. Hindi po talaga madaling magbigay sa misyon. Hindi po talaga madaling magsuko ng buhay. Kasi ano ba yung ating situation? Philippines is not a rich country. Our minimum wage is very low compared to the countries in America. And there is a summon. God is asking us to surrender our life, our treasures, our talents, our testimonies, our truth, and we can see the provision and the proof of God's power. Let me end with this. John chapter 6, verse number 66. The Bible says, when the Lord Jesus Christ fed the 5,000, fed the 4,000, nakita po nila na nakalakad yung pilay, nakakita yung bulag, nabuhay yung patay. Ang sabi ng Bible, marami po ang sumunod sa Panginoon. But when He decided to teach, to deny yourself and take up your own cross, marami po ang umalis. Why? Kasi nandoon sila dahil sa miracle lang ng Panginoon. They were not there because of Christ. Sabi po ng verse number 66, from the time many of these disciples went back and walked no more with Him. Let us analyze. Ano po ba yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo during that time? Nagpapagaling, nagpapakain, nagliligtas ng kaluluwa. He was doing missions. In fact, He is the first missionary. He left His comfort zone in heaven, bumaba siya dito sa lupa para tayo sagipin. Sabi po ni Jesus Christ sa verse number 67, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Let's take this question personally. Will ye also go away? Iiwan nyo rin ba ako? Sumagot po si Peter. Sabi niya, then Simon Peter answered Him, Lord, to whom we shall go? Thou hast the words of eternal life. Do you believe that the Lord Jesus Christ has the words of eternal life? Iiwan nyo rin ba siya? Ang sabi po dito sa verse number 69, and we believe and sure that thou art Christ. Do you believe that the Lord Jesus Christ is the Messiah? Naniniwala po ba kayo? Iiwan nyo rin ba siya? Sabi po doon, the Son of the living God. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos at siya mismo ay Diyos? Niniwala po ba kayo? Iiwan nyo rin ba siya? Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, gabayan nyo po kami. Hindi po namin ito kaya kung wala kayo. Puspusin nyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, para magawa po namin ang aming misyon dito sa mundo. Noong time na kami ay tumanggap sa inyo, hindi nyo pa po kami kinuha sa langit dahil meron po kayong gustong ipagawa sa amin dito. At yan ay abutin namin ang mundo. Panginoon, pinapanalangin ko po sa dadating na mahal ka ng Diyos, gamitin nyo po kami para makapagbahagi ng inyong ebanghelyo. Tulungan nyo po kami makubkob ang bayan ng Sambales, Panginoon. Anoint nyo po ang bibig ng bawat isang mangangaral. Magligtas po kayo ng kaluluwa, Panginoon. Yan lang po namin, yan lang po ang kaya namin maiambag. Ang i-offer ang aming magulong buhay. Ang mga bagay, ibalik namin sa inyo ang mga bagay na ibinigay nyo sa amin. That we live simply, that others may simply live. We are giving back all the honor, the glory, and the praise in Christ's most precious name. Amen. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Galvez, sa napakagandang mensahe. Mga kapatid, tayo po ay may haharapin na palaking gawain ngayong darating na May 19. At timing ang mensahe ngayong hapon nito. Iiwan ba natin ang Panginoong Diyos? Iiwan ba natin siya? At nangangailangan po tayo ng malaki at malaking pananampalataya. No, tayo po ay marami pang kailangang tugunan
para po sa ating nalalapit na crusade. At nawa ho ay alam naman natin na ang Panginoon po ay kikilos. Hindi naman natin naging problema ang salapi o kung ano man. Pero nangangailangan po tayo, isa sa pinakamalaking kailangan po natin ay maraming soul winners. Maraming soul winners. Ang pera po ay pinoprovide. Pero yung mga tutugon ho sa panawagan para mangaral ng salita ng Diyos, ito po ay tayo po ang magdidesisyon. Kaya ang challenge po ng mensahe ngayon ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ako po ay naniniwala na hindi po ito aksidente. Ito po ay para talaga sa atin. Amen po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tawagin po natin ang ating mga song leaders. Bago po tayo pangunahan ni Deacon Danny Ginto para po sa ating offertory prayer. Song. Amen. Let's sing to the work. As we are servants of God, let's continue laboring together with the Lord. Amen? Magsama-sama po tayo. Have a one mind and have a one spirit para lugurin, paglingkuran, sambahin, itaas at purihin ang ating Panginoon. Amen. Let's sing the first and last stanza. Sabayan niyo po, awitin natin ito ng buong puso. Amen? The first stanza now. Ready, sing. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master hath trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. On the last, to the work, in the strength of the Lord, and the robe and the crown. Amen. Shall our labor reward, when the home of the faith for our dwelling shall be, and we shout with a ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, purihin po ang dakilang pangalan sa maghapong pananambahang amin pong nagawa today. Salamat po sa inyo sa mga salita mong nagbibigay hamon po sa aming mga puso't kaluluwa. Purihin po ang dakilang pangalan. Salamat po at muli nilalapit namin sa inyo ang aming mga kaloob sapagkat hindi kami makapagkakaloob dahil meron po kami, nagkaroon po kami dahil sa inyo. Lahat po ng aming kaloob ay inyo rin po, galing din po sa inyo. Kaya po salamat at pagpalain mo ang lahat ng mga taong patuloy na nagsisikap na magkaloob para sa inyong gawain. Pagpalain mo po ang lahat ng aming gagawin, maging kalugod-lugod po sa inyo. Salamat po ng marami sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. After po nito, magkakaroon po tayo ng second offering para po sa ating mga ngaral. Salamat po.
Amen. Isang mapagpalang hapon po, church, sa ating lahat. At meron po tayong kapatiran na nag-celebrate ng kanyang birthday. And may I call on Sister Bea Ginto. Amen. Happy birthday, Sister Bea Ginto. Ayan. Amen. Ayan, atin po siyang awitan ng Once Again Has Come Your Birthday. Ready now? Sing! Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May each day of the year, may you feel Jesus near. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Thank you po, church, sa pagbate. And my birthday request or prayer request is sana makapasa po ako doon sa test para makapasok po ako sa school na gusto ko. Thank you po. And may I call on Sir Joesh to pray for our birthday celebrant. Let us pray. Lord, Heavenly Father, thank you for this afternoon. Thank you, Lord, for giving Miss Bea po, Lord, another year of her life. Thank you, Lord, for all the blessings that she has received thus far. And I pray, Lord, that you would grant her prayer request po, Lord, upang makapag-aral po, Lord, makapag-prepare po, Lord, to take on the test that on the school that she wants to go in po, Lord. I pray that you bless her family, bless her life, and bless her studies as she grows po, Lord. Grows with you po, Lord. At sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Amen. Quick announcement po, kung meron po sa mga sasama po para sa crusade at sa mga gusto pang sumama, mga hindi pa nakaregister, andun po sa likod sila Sister Kayna, sila Brother Cedric. Pwede ho kayong magtanong sa kanila. Ang concern nyo po sa transportation, sa accommodation, sila po ang sasagot niyan. At kung hindi man po kayo makakasama at may mga gusto kayong mag-sponsor, pwede nyo rin po silang lapitan. Yun lamang po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Amen. Patuloy po natin ipag-pray. At napakahalaga ng parang ang sarap sa pakiramdam na merong bunga yung ating mga conferences. Not in vain, kundi, Pastor, aalis kayo ng malungkot. Amen. Amen po. Hilingin po natin si Sir Nerl para po tayo wakasan sa panalangin ngayong hapon na ito. Manalangin. Dakila Ama, kami po muli nadulog po sa inyo. Nagpapasalamat po, Panginoon, sa inyong salita na lagi pong naghahanap po ng tamang puwang sa bawat puso at isip po namin. Salamat po, Panginoon, sa inyong lingkod na inyong pong ginamit. Nawa, Panginoon, bawat isa po sa amin ay patuloy na nahahamon o nare-rebuke, Panginoon. At lalo tigit, Panginoon, nawa ay ang inyong salita, nawa ay tunay na nagpapatibay po sa amin. Kung makita po namin, Panginoon, na kung ano man meron po kami, ito po ay nanggaling po sa inyo. Nawa, Panginoon, kung anumang mga bagay na amin pong natatamasa na, aming na-enjoy sa buhay po na ito, bilang mga anak po ninyo, nawa ay patuloy naming maunawaan, ito po ay ayon sa inyong kapahintulutan. At huwag po kaming magdamot, Panginoon, sa inyo. Nawa ang mga gawain na patungkol po sa mga bagay na magbigay lalong kapurihan po sa inyo, bigyan niyo po kami ng puso at kamay na laging laan, Panginoon, upang ito ay suportahan, ito ay gawin. Maging, kung titigyan man namin, ay labas po sa aming comfort zone. Subalit, ito po ay magbigay ng tunay na lugod po sa inyo. Nawa kami po ay humakbang ng hakbang na may pananampalataya. Dahil alam po namin na kayo po ay laging tapat po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa church po na ito. Salamat po sa aming pastor.
Salamat po sa bawat isa po, Panginoon, at lalo higit na maraming salamat po sa inyong salita na lagi pong napapahayag sa likuran ng pulpito at patuloy na nagpapatibay po sa amin, nag-aayos po sa mga buhay po namin, nagpapala po sa amin, at ang lahat ng pagpapala na meron po kami, nawa ay magdala po sa amin sa tunay na pasasalamat po sa inyo. Bless niyo po patuloy, Panginoon, ang Christ Baptist Church, maging aming hinaharap na gagawing mahal ka ng Diyos sa Sambales. Nawa ang inyong mapagpalang kamay ay siyang patuloy na gumabay po sa amin at ang inyong Espiritu ay laging sa amin upang kami po ay hahayo, hindi andala ang aming mga sarili, kundi kami po ay lalakad po, Panginoon, ayon sa Espiritu na mayroon po ang aming Panginoong Diyos. Nawa po, Panginoon, ay maging tunay na ilawan po kami sa lugar po na yon at maihayag ang inyong Ebanghelyo at tunay na marami pang kaluluwa ang madala po namin sa inyong paanan at pagbigay ng lugod po sa inyo. Bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga paghahanda, maging ang mga taong aming dadatnan, ang lugar, yung mga pastors na nandoon, yung mga locals po doon, lalo tigit, Panginoon, ang mga kaluluwaan na aming makaharap, aming ma-share ng salita ng Panginoon, na aming mapaglingkuran through our medical, dental, and optical missions, maging yung mga material na bagay na dala, ay nawa ay ito'y magsilbing paalala po sa kanila at mabuksan ang kanilang puso at isip na mayroon pong buhay na Diyos ang Christ Baptist Church na patuloy na nagpala po sa amin. At ito po ang siyang nagdala po sa amin na gawin ng mga bagay na maaring labag sa aming laman, subalit ito po ay nakakalugod sa Espiritu. Kaya dalahin ko po, Panginoon, patuloy niyo kaming likhaan ng isang Espiritong nagkakasundo. Walang ibang hinahangad kundi lugurin ng aming Panginoon na siyang nagligtas po sa amin at nagdala po sa amin sa kalagayan na aming ini-enjoy sa ngayon. Muli po, maraming salamat. Bless niyo patuloy ang Christ Baptist Church. Ito po'y aking samot dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng narito.